Posibleng sampahan ng kasong administratibo ang dalawang driver ng tren at dalawang iba pang tauhan ng MRT. Dahil lumalabas po sa investigasyon na sila ang nagkamali, kaya nadiskaril ang dalawang tren noong nakaraang Miyerkules. Nakatutok si June Veneracion. Human error o pagkakamali ng operator at mga taga-control center ang nakitang dahilan sa pagkakadiskaril ng tren ng MRT-3. Nagkamali raw ang driver ng tumulak na tren sa pagkabit ng coupler na dudugtong dapat sa nasirang tren. Ang nagkamali raw ang driver ng tumulong na tren na si Hygen Villacarlos. Ang mali naman ng driver ng itinulak na tren na si James Duque, hindi raw siya tumulong sa coupling procedure. Nagpakita ng simulation video ang DOTC ng coupling ng dalawang tren na nasangkot sa aksidente bilang bahagi ng investigasyon. Maayos naman daw itong naglock. What he did extra, which is not part of the procedure, was to crank. Crank niya after naibangga at nag-engage. Based on the procedure, once you have engaged, do not touch the coupling mechanism. Because the cranking procedure could actually decouple the coupling mechanism. Ang mali naman daw ng mga taga-control center, hindi nito natukoy kung saan eksaktong bahagi ng riles ang dalawang tren. Kaya imbis daw na ipahila pabalik sa mas malapit na Magallanes Station ang nasirang tren, inutos ito na itulak ang nasirang tren sa mas malayong EDSA Taft Station. But clearly, there is a policy that train with failure must be brought to the nearest station platform for passengers evacuation. Clearly, the nearest station then was Magallanes. So, in hindsight, what should have been done was to pull the train back into the Magallanes station. Nang simula ng hauling procedure o pagtulak sa nagkaaberyang tren, lumabas naman sa 15 km per hour na speed limit kapag nasa rescue mode. Lumabas sa analysis sa black box ng tren na umabot pa sa halos 40 km per hour ang takbo ng tumutulak na tren. Based on the black box reading of the train, of the assisting train, dahil yung distress train is de-energized. So wala siyang recording, black box not working, completely out of power. He actually went over the design speed or the procedural speed of 15. Dahil human error ang dahilan ng aksidente, kasama sa rekomendasyon ng DOTC, ang sampahan ng kasong administratibo ang dalawang driver ng tren na sina James Duque at Hygen Villacarlos at si Joey Jokno na nasa control center at isa pa niyang kasama. Naging aral sa DOTC ang aksidente kaya may mga pagbabago sa kanilang patakaran. Kapag may nasirang tren, dapat i-evacuate lahat ng mga pasahero bago simulan ng hauling procedure, di gaya ng nangyari noong nakarang Miyerkules kaya marami ang nasaktan. Simula bukas, ipapatupad na rin ang 40 km per hour na speed limit sa MRT Line 3 mula sa kasalukuyang 50 km per hour. Clearly, we are setting 40 km per hour sa MRT 3. Ipapantay na namin siya sa LRT 1. No, kasi nung pinatawag namin yung maintenance provider, all the stress in the system, the condition of the rails could be contributory to the glitches that we have every day. Pero meron namang mga gusto na mag-resign na si Abaya dahil sa aksidente. Sagot ni Abaya, isang text lang daw ng Pangulong Noynoy Aquino, aalis na siya sa pwesto. June Veneracion, Nakatutok, 24 Oras.